Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome back to my channel. Pinakabagong senatorial survey po at ang unang pre-election survey ng Manila Broadcasting Company DZRH. Alam naman po natin na ang DZRH ay isa sa pinagkakatiwalaan na radio station. Kahapon po naglabas tayo ng survey ng senatorial preferences for 2025 and as usual, kahit na anong paliwanag ko, may mga nagko-comment pa rin po na fake news daw ako at gawa-gawa ko lang daw yung survey. So ngayon, panoorin po natin itong unang pre-election survey ng DZRH. Siguro naman, hindi nasasabing fake news ng mga DDS ito. Malalaman din po natin kung ano ang proseso ng DZRH sa kanilang ginawang survey, kung paano ang proseso, ilan ang respondents, saan-saan ang mga lugar na kanilang sinurvey, at anong class ng pamumuhay ang kanilang isinama sa kanilang first pre-election survey. Sigurado po, iiyak na naman ang mga DDS sa balitang ito. Dahil sa lahat po ng inilabas kong mga senatorial surveys mula sa iba't ibang survey firm, consistent po na pasok ang majority ng mga kandidato ni President Bongbong Marcos. So without further ado, panoorin po natin itong video clip from DZRH. Sa ating linya ating Vice President, Station Manager, Attorney Reggie Hularbal. Attorney Reds, good morning. Good morning, Lakay. Good morning sa inyo mga tagapakinig at tagapanood. Ayan, Attorney Reds, kailan nga ba, alam ko, December isinagawa itong survey. Anong petsa po isinagawa ito at ilang araw, Attorney Reds, itong survey ng MBC? Ayan. 3 araw ginawa ito, Lakay. December 7, 8, and 9. 8 and 9. Ayan. 7, 8. 7, 8, 9. 7, 8, 9, 3 days. Tama, Lakay. Aha. At ilang nga po ulit ang exact respondents natin, Attorney Hularbal, sir? 7,510, Lakay. Wow, 7,500. At saan-saan po ito isinagawa ang survey? Kinover natin ang whole Philippines, 18 regions, 300 barangays nationwide. Wow, 300 barangays nationwide. Dinetermine natin yan, 37 sa Metro Manila, 263 sa probinsya. Proportionate to the voting population yan, Lakay. Wow. At paano po sinagawa ang survey? Paano po ang pagtatanong? Face-to-face? Tinanong ba kung election ngayon, sino iboboto mo? Ganun po ba, Attorney? Face-to-face, Lakay ito. Face-to-face? Random ang pagpili ng respondent sa household. Based sa registered voters sa bahay. Kung kukunin yung birth date ng mga registered voters at yung pinakamalapit sa day of survey, siya ang kukunin. And bibigyan sila ng sample na balota. May sample balot na mismo, ha? Parang actual election na sa polling precinct. Tama, kasi we have to simulate the voting situation. So, actual ballot yan at mamarkahan nila kung sinong bobotohan nila, assuming na tama yung tanong mo kanina, kung election ngayon, sinong bobotohan mo. And sa sample ballot, 12, maximum of 12 lang ang pipiliin nila. Ayun, so parang actual voting talaga sa presinto na mismo. Parang election na mismo, shade. Yung 12 candidates. Tama, Lakay. Ayan, okay, so at klaruhin natin na attorney, ito po ay sariling survey ng Manila Broadcasting Company at wala pong nangungumisyon na kandidato kay political group. Wala. Ito yung usual election, pre-election and election survey natin. Wala kay every election, meron tayong pre-election, mga 3-4 na pre-election at saka exit polls. All of these are funded by Manila Broadcasting Company. Walang nangungumisyon o
nag-sponsor sa ating mga survey. So ito po ay independent kasi pag may nag-sponsor may konting ano yan may konting killing yan di ba? Pero ito po ay talagang independent, wala pong naka-impluensyang political group o kaya kandidato, attorney. Tama yan, Lakay. Okay, ayan. So babanggitin na ba natin kung sino ang mga top 12, 15? Ayan, Yes. andyan ka na rin lang atin. Andyan ka. Madagdag ko lang. Yes, sir. Margin of error ito. Ayan, margin of error. Yes, because of the number of respondents. Ang margin of error nito plus or minus 1.13%. 1.13%. Plus or minus. Plus or minus, okay. So, makita mo sa results, meron yung magkakadikit dahil sa margin of error. At ito ay from all walks of life, attorney. Ayan, itong survey. Tama yun, Lakay, kasi random survey yan. So, hindi natin pinipili yung class or age. Basta registered voter. Botante, oo. Botante. Ayan. Okay, so attorney, ayan, take it away. Ayan, do the privilege in announcing kung sino po itong mga top 12 sa mga sa mga nag-file na ng kanilang certificate of candidacy para tumakbong senador. Sino ang number 1? Sino ang top 3? Ayan. Ito ay overall results from the 18 regions. Ang top 3, tapos ikaw nang bahala, Lakay. Sige. Top, number 1 natin si Tulfo. Wow. Erwin Tulfo. Talagang kakaiba itong si Erwin Tulfo, ha? Lakas-lakas, ha? 64.7%. 64.7%, okay. Number 2 natin si Vicente Soto. Wow. Tito Sen, aba, right possible, kuyang sir, ha? 54.9. Tapos number 3, Lakay. Gugulat ka. Sino? Isang Tulfo, si Bienvenido Tulfo. Aba, si Ben Tulfo, ha? Ayan, si Bitag. Yes. Talaga naman, ha? 50.3%. Okay. Number 4. Number 4, si Lacson. Wow. Lacson. Wow. Oh. Senator Ping, ha? Nalakas mo, ha? Ping Lacson, number 4. Ayan, number 5. At teka, ilang percent si former Senator Ping Lacson? 50.1. 50.1. Okay. Ang number 5. Number 5. Suntok to. Suntok. Ayan. Si Manny Pacquiao, Emmanuel Pacquiao. Manny Pacquiao. Ayan, para sa mga nanonood po sa para sa mga may TV o kaya sa cellphone, yung may mga sa live streaming, makita po sa screen namin sa DCRH TV itong percentage at ranking ng mga kandidato sa pagka-senador. Okay. Take it away, Attorney Hular Barcel. Sir, number 5. Number 6 natin. Number 6. Si Pacquiao pala, 46.5%. 46.5%. Ayan, aba, galing, ha? Kuyang Manny, ha? Idol. Ayan. Number 6. Number 6, wag kang malito-lito dito, Deo. Bakit, sir? Lito-lito, lapid-lapid to. Number 6, lito-lito, lapid-lapid. Yes, number 2%. Iba talaga ang supremo, Ayan, mukhang nakatulong si Lorna. Ay, si Lorna ba yan? Si Coco. Ayan, number 6, lito lapid. Ilang percent, attorney? 46.2%. 46.2%. Ayan. Number 7. Number 7, si Cayetano Pilar. Aba? Pia Cayetano, number 7, ha? Ayan, ang lakas, ha? Ayan, anong rating? 44.7%.
44.7% ba? Si Ate Pia, ha? Senator Alan. Number 8, Attorney Reds. Number 8, si Bong Revilla. Aba, effective pa rin ang kanyang agimat, ha? Si Boy Panday. Oo. Ayan. 42.4%. 42.4%. Ayan. Number 9, Attorney Reds. Anak ni teacher to, ni principal. Ala, si assistant principal. Villar, Camille Villar. Wow, Camille Villar, number 9. Ayan. Sige, paraffol pa ng bahay. Camellia Homes. 40.7%. 40.7%. Ayan. Number 10. Maraming pinapamigay ito. Ala, anong pinamimigay niyan? May jacket ka dyan. Aba! Si Kuya Wawawi, ha? Oo. Number 10. Willie. 39.4. Aba, ipa talaga ng magic ng Willie Rebilleme kahit hindi pa reading tumakbong senador noon. Number 11, Attorney Hularbar, sir. Si Binay. Ba? Marlene Binay, Abigail. Aba, si Mayor Abby Binay, number 11, ha? Ilang percent? 38%. Wow. At number 12. Number 12, magugulat ka lakay. Bakit, sir? Si Roland De La Rosa, Bato. Aba, si Bato-Bato. Ayan. Aba, malakas pa rin ang Senator Bato De La Rosa, ha? Ayan, kahit itaga mo sa bato yan. 37.4%. Wow. At number... sige, ituloy mo na hanggang 15. Number 13. 13, si Amy Marcos. Ha? Si Manang, number 13 lang. 30, Oh. 34.6%. Ayan, 13, Amy Marcos. Number 14. 14, si Bongo. Aba, si Malasakit. 34.5%. Wow. At Yung sinasabi lakay kung sa margin of error, halos tie si Amy at saka si Bongo. halos tayo sila. Oo. Pakiulit yung rating, percentage. 34.6 si Amy, si Bongo 34.5. Oh, ayan, points lang, ang tawagin to? Point 0.1. 0.1 ang difference. Ayan. Okay, number 14, Bongo. Number 15, Attorney. Yung ka-tandem mo, Wednesday, si Abbas Benjamin. Aba, si Secretary Benjamin Abalos, ha? Ayan. Number 15. 38%. 31 point. Ilan po, Attorney? 31.8. 31.8%. Ayan. Wala pang hamburger ni Chairman Benhar yan, ha? Si Mayor pala. Okay, so sige, hiritin mo na hanggang 20. Ayan, 16. 16, Pangilinan Francis. Aba, si Recta. Ayan, Kiko Pangilinan, number 16. 17, ayan, ilang percent? 29.6%. 29.6%. Ayan, okay. And then 16, 16 pala si Pangilinan. Tama, 29.6%. 29.6%. Number 17, Attorney Hularbar, sir. Number 17, Aquino Paulo Benigno. Aba, si Senator Bam, number 17. Ayan. At 28%. 28.9%. 28.9%. Bam Aquino. Number 18. Kaibigan natin to, si Willie Ong. Aba! Willie Ong. Ang lakas pa rin ng Doc Willie Ong, ha? Ayan. Ilang percent, Attorney?
26.6%. 26.6%. Ayan, aba, may chance. 19. 19 si Gregorio Honasan. Aba, Senator Tisoy. Ayan, anong percentage? Ilang percent? 25.3%. 29, ano? 25.3. 25.3%. Ayan, number 19. Ayan, number 20, Attorney Reds. Number 20 natin, si Tol Oh, Tolentino. ba, Francis, 20.2%. 20.2%. Ayan. So, yan po mahabigan ang top 20 sa isinagawang survey po ng MBC noong December, anong petsa ulit, Attorney? 7 to 9. 7, 8, 9, 3 days. Ayan. Okay. Gusto ko lang itong dagdag na dalawa kasi interesting eh. Opo. Ang 21 si Bosita. 21. Bonifacio. Oh, okay. At 22 si Manong Singson. Aba, talaga ha. 28 si Manong Chabit. Ayan, humahabol ang galanteng Ilocano. Ayan. 22. So, yan yung top 22 lakay. Ayan, top 22. Okay, Attorney Reds. So, kailan ang next survey natin? February, target natin, first week ng February lakay. Ipopost pala natin to sa website natin, kaya pwedeng makita mamaya. This will be posted on the website of DZRH. Ayan. Okay, so abangan natin yan. At para sa mga nagtatanong, ayan, abangan nyo po mamaya sa aming website. Sa DZRH, kung malaman kung sino po kung paano ang ranking ditong mga tumatakbong senador sa 2025 elections. Attorney Reds, maraming salamat. Thank you and good morning. Maraming salamat lakay at congratulations sa inyo dyan sa tulong ng pag-survey natin. At siyempre, pasalamatan din natin yung mga sister stations natin nationwide, ang kanilang mga staff at mga empleyado natin na nagsagawa po, tumulong sa ating survey nationwide sa ilang barangays ulit, Attorney? 300 barangays. 300 barangays nationwide. Okay, Attorney Reds, maraming salamat. Good morning. Thank you. Maraming salamat lakay at magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, ano po ang mapapansin ninyo? Kung dati sa halos lahat ng mga senatorial surveys na lumalabas nasa top 5 or top 8 si Bongo, ngayon po kapansin-pansin na wala po siya sa top 12. At kung dati si Amy Marcos ay nanganganib dahil madalas nasa 10, 11 or 12 siya po ay nasa number 13. Actually, tie sila ni Bongo kung ang pagbabasihan ay ang percentage. At si Bato de la Rosa ay nanganganib din dahil siya po ay nasa number 12. At alam naman natin na on and off po ang ranking ni Bato de la Rosa. Ang pareho lang po dun sa nilabas nating survey kahapon at ngayon ay pasok si Willie Revillame. So ano sa tingin niyo? Credible ba itong survey ng DZRH? Comment lang po down below.